Narinig mo na ba ang tungkol sa kung ano ang quademic? At makakaapekto ba ito sa atin sa mga darating na buwan? Ang aklat ng Apokalipsis ay nagtuturo tungkol sa maputlang kabayo na naglalarawan tungkol sa salot. Ang sakit na kanser ay kumakalat at kailangan na mapigilan. Ito ba isa sa itinuturo ng Biblia tungkol sa mga tanda na malapit na ang katapusan ng panahon na mabilis na nagpapakita sa atin at nagpapahiwatig na dapat tayo maging handa para sa mga huling araw? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary Channel. Maari po bang paki-like, paki-share at paki-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Ang Apokalipsis 6:8. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila ay pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumapatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Iba't ibang sakit ang lumalabas na may kalubhaan at bilis at ito ay mangyayari lamang sa katapusan ng panahon. Habang tayo nabubuhay sa huling henerasyon ng mundong ito, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa mga propesya ni Jesus sa Mateo 24 tungkol sa salot at sakit na ating nakikita ngayon. Isang balita ang nakakabahala na ayon sa TheGuardian.com nagsasabi bakit ang HMPV ay nasa mga balita. Dumarami ang mga kaso sa Hilagang China, partikular na tinatamaan ay ang mga bata ayon sa lokal na otoridad. Ang Pambansang Center for Disease Control o ang CDC ay nagbabala sa mga tao na magsipag-ingat at maging malinis na ang nasabing virus ay inihalin tulad sa COVID-19 pandemic. Story is about China's mysterious virus outbreak, a virus called the human metapneumovirus or HMPV is spreading in China. Its flu-like symptoms are similar to COVID-19. On Friday, we asked, why is China silent on the outbreak? And tonight we are asking, is China hiding something about the virus outbreak? You see, China is dealing with an outbreak of the human metapneumovirus 5 years after the COVID-19 pandemic. Reports and social media posts, in fact, suggesting that the virus is spreading rapidly. You might have come across videos shared online claiming to show scenes similar to the COVID-19 outbreak 5 years ago. Ang mga eksperto sa kalusugan ay nagbibigay ng babala sa publiko na isang quademic, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Ayon sa Yahoo.com, ang mga eksperto sa kalusugan, sila ay nagbabala tungkol sa isang quademic ngayong taglamig, kung saan ito ay flu, COVID, RSV at ang neurovirus na kumakalat na kailangang mag-ingat ngayong holiday season sa pakikipagsalamuha upang protektahan ang iyong sarili mula sa isang kwartet ng nakakahawang sakit at upang mabawasan ang mga posibilidad na pagdala munang sakit sa bagong taon. Sinasabi nito na kailangan mo talagang maging maingat na makihalubilo sa maraming mga tao dahil ito ang natural na breeding ground ng virus na kumakalat mula sa isang tao patungo sa isa pang tao. January 2, 2025, bispiras ng bagong taon, ang isang kidlat ay tumama sa Kapitolyo ng Amerika. Marami ang nagsasabi na ito ay mensahe na ibinibigay ng Diyos sa Amerika. Ilang mga video ang kumalat sa social media na kasunod ng bispiras ng bagong taon kung saan ay napaulat na nakita sa makasaysayang mga monumento tulad ng US Capitol, ang monumento ng Washington at marami pang iba ay tinamaan ng kidlat at naniniwala sila na ito ay babala mula sa Diyos na tayo ay papasok sa isang bagong panahon ng pandemya. Ito ang monumento ng Washington.
ang gusali ng Kapitolyo. At ang gusali ng Empire State, ang maputlang kabayo ng salot ay siyang dinadala sa spotlight kapag lumitaw ang mga isyong ito. Bakit ito tinawag na kabayong maputla mula sa aklat ng Apokalipsis? Ito ba ay ating makikita sa mga ulap na nagkakalat ng salot sa katapusan ng panahon? Ayon sa economictimes.com na dumarami ang kaso ng HMPV sa Malaysia, kasunod nito ay ang pagsiklab sa China, kung saan naglalabas ng advisory ang gobyerno. Sabi ng independent.com.uk, noong ika-6 ng Enero 2025, nagsimula ang pagtaas ng mga kaso sa India at iba pang bahagi ng mundo pagkatapos ng pagsiklab sa China, India, Malaysia at Kazakhstan, bukod sa iba pang mga bansa na nag-uulat ng kaso ng virus. Pagpapakita ba ito na maaring magsuot tayo muli ng mask? The healthcare system is temporarily bringing back its masking policy. Abril Preciado shows us the data driving the decisions. While you're bundling up to stay warm this season, medical professionals say it may not be a bad idea to have a face mask handy. No, you're not going back in time. It's 2025 and Aurora Health is bringing back its mask mandate. And here's why. The hospital system says there have been a rise in illnesses. Starting January 6th, Aurora Healthcare says it's temporarily requiring visitors to wear masks when in contact with patients or in congregate areas. Bigan, habang nangyayari ang krisis na ito, mas nagiging interesado ang mga tao sa mga end-time prophecy. Kahit pa ang mga kaibigan natin na hindi naman relihiyoso, ay lubos na kumbinsido na mayroong isang malaking bagay na darating. Kaya, nais kong sabihin sa inyo ngayon, mga mahal kong kaibigan, ang 4 na simpleng mga dahilan kung bakit dapat tayo mag-aral ng mga propesiya na nagmula sa Biblia. Una, dahil naniniwala ako na malapit na ang wakas. Ang panahon ay malapit na. Ang ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na. Ang ikalawa, nais nating ipakita ang pananaw ng Biblia kung paano magwawakas itong mundo. Ang pangatlo, nais naming maging handa ang lahat. Maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang pang-apat na tayo dapat ay nananatiling handa. Apokalipsis 6:8, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa na pumapatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Sa pagbubukas ng ika-4 na tatak at ang isang maputlang kabayo ay lalabas. Mga kaibigan, maaring naaalala nyo pa, 2 taon ang nakaraan. Ang maputlang kabayo ng salot sa Apokalipsis ay naging napakatanyag. Ang COVID-19, naniniwala ang ilang conspiracy theories na ang pagdating ng maputlang kabayo ay nagdadala ng lahat ng mga sakit sa mga huling araw, sumunod sa itim na kabayo. Na ayon sa salitang Griego para sa kulay na maputla ay kloros, na nagsasaad ng kulay ng nabubulok na bangkay. At ang pangalan na nakasakay ay patay, at siya ay sinamahan ni Hades na siyang puok ng mga patay. Noong panahon ng maputlang kabayo, ayon sa kasaysayan, ang 4 na mga mangangabayo ay ang 4 na magkakasunod na kasaysayan ng Kristyanismo. At sa panahon ng kabayong maputla, 50 milyong martir ang nawala ng buhay sa ilalim ng sinister administration ng simbahan ng Roma, ang kapapahan. Ang pag-uusig ba ay muling bubuhayin sa mga huling araw tulad ng sa kabayong maputla o salot? Ang sagot ay opo. Ngunit ang mabuting balita ay ang kapangyarihan ng kamatayan at Hades ay naging limitado. Mapapansin mo ayon sa talata na binibigyan lamang sila ng
otoridad sa ika-4 lamang na bahagi ng mundo. Ang aklat ng Apokalipsis sa pasimula pa lamang ay nagbibigay ng katiyakan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Si Jesus ay nagtagumpay laban sa kamatayan at sa Hades. Sa Roma 1:16, kapag tinanggap ang Ebanghelyo, ikaw ay tatanggap ng buhay bilang biyaya. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan doon sa mga tumanggap sa Ebanghelyo. Si Kristo ang may susi ng kamatayan at Hades. Dahil sinabi sa mga aklat ni Juan 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mahal na mga kaibigan, huwag tayong matakot sa gutom, salot o pag-uusig, dahil ang lahat ng mga bagay nito ay napanagumpayan na ng dugo ng kordero. Apokalipsis 6:8, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades o impyerno ay sumusunod sa kanya. Ipinapakita na pagkatapos ng panahon ng itim na kabayo, ang kamatayan, ang tagutom ay darating. Ayon sa BBC.com, ang digmaan sa Ukraine at ang krisis na dala nito ay nagpapakita ng impyerno sa lupa sa pamamagitan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, mga pagkain na ito ay katulad sa paglalarawan ng maputlang kabayo na ang mga aspeto nito ay makikita gaya ng inflation, gutom, kamatayan at impyerno. Hindi natin sinasabi, kaibigan, na ang apoy ng impyerno ay nagniningas na ngayon, na kung saan si Satanas at ang mga masasama ay susunugin pagkatapos pa ng 1,000 taon ayon sa Apokalipsis, Kabanata 20. Sa halip ay inilalarawan ng Biblia ang kalubhaan ng kamatayan at gutom na mangyayari at mararanasan sa mga huling araw. Katulad ng binanggit ni Jesus sa Mateo 24, ang pangwakas ng mga tanda. Ang ikatlong tatak ay mai-apply natin para sa ika-4 at ika-5 siglo ng kasaysayan ng Kristyanismo, na nailalarawan ang espiritual na tagutom mula sa salita ng Diyos. Ang ika-4 na tatak ay nalalapat sa espiritual na kamatayan ng Kristyanismo na nailarawan noong Middle Ages, kung saan ang Biblia ay hindi pinahintulutang gamitin ng mga tao, bagkus ang mga tradisyon ang siyang naging tuntunin sa pagtuturo. Sa Biblia, ang tatak ay inilalapat sa kasaysayan. Gayunpaman, mahalagang hindi limitahan ang katotohanan tungkol sa 4 na mga ngabayo sa isang partikular na panahon lamang. Gaya lamang sa unang mga ngabayo na ito'y lumalabas at nanakop hanggang sa walang natitira na hindi nasakop, at ang pananakop nito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo, at ito'y hindi limitado sa panahon lamang ng mga apostol, sapagkat ito'y nagpapatuloy hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kagaya sa paglalapat din sa iba pang mga ngabayo, na ang pag-uusig o ang espiritual na tagutom, maging kamatayan ay limitado doon sa kasaysayang pangyayari lamang, sapagkat ang mga pangkalahatang katotohanan na kasama ang pangangaral ng Ebanghelyo mula noong panahon ng Pentecostes hanggang sa makapangyarihang pagdating ni Kristo. Sa ikalawang Timoteo 2:17, at ang kanilang mga mensahe ay kumakalat na gaya ng kanser. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na, at ang iba ay magpapabagsak sa kanilang mga pananampalataya. Ang pagkalat ng maling mga turo ay gaya ng pagkalat ng virus sa mata ng Diyos, gaya ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ang turo na ito ay dinidiin na tayo ay nasa Diyos na, nasa kanyang millennial kingdom, at wala na muling pagkabuhay na darating. Ito ay malaking pandaraya.
isang pandaraya. Gagamitin ba ni Satanas ang mga isyong ito? Kagaya ng krisis, sakit, at pisikal na karamdaman upang direktang sumamba sa kanya mula sa Diyos? Ang sagot ay, upo, ayon sa aklat ng The Great Controversy, pahina 590. Sa dakilang panahon ng kaguluhan ay gagawin ni Satanas na dumating bilang si Kristo at maghahari sa planetang ito ng mundo na magpapakita sa mga anak ng tao bilang isang mahusay na manggagamot na kayang pagalingin ang lahat ng kanilang mga karamdaman. Siya ay magdadala ng sakit at sakuna upang sirain at wasakin ang mga lungsod hanggang mabawasan ang populasyon, at kanyang ipapahayag na sinasaktan ng Diyos ang mga tao dahil sa paglabag ng mga ito sa araw ng linggo bilang Sabat, at ang kasalanang ito ang siyang nagdala ng mga kalamidad na hindi ito titigil hanggang sa hindi mahigpit na obserbahan at gaganapin ang araw ng linggo bilang kapahingahan. Ganito kung paano gagamitin ni Satanas ang mga sakit upang idirekta ang lahat na pagsamba para sa kanya. Ngunit ang nalabi ang bayan ng Diyos na nag-iingat ng mga utos ng Diyos, kabilang na ang ika-4 na utos, at mayroong patutuo ni Jesus, ay hindi malilinlang. Kaibigan, ang panahon ay tunay na malapit na. Ang mga tanda ay nangyayari na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumayo ka at magsisi mula sa iyong mga kasalanan. Huwag tayong matakot sa nagbabadyang mga salot dahil iniligtas na tayo ni Jesus. Nililigtas pa niya tayo at ililigtas pa. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat sa inyong suporta dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.